Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin ni numan. Dahil dito, naniniwala kaming kayo mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapaghatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Ngayon po ay ang kapistahan ng Birhen ng Fatima. Atin pong inaalala ang kapistahan ng Mahal na Birhen. At sa atin pong kapag po ating napag-uusapan ng Birhen ng Fatima, hindi po maalis sa isip natin yung mga sikreto na ibinigay sa atin ng Mahal na Birhen. At nitong nakaraan, noong i-beatified si Francisco at asinta ng panahong iyon, noong year 2000, ni Pope John Paul II ay inihayag sa atin ano ba yung third secret ng Fatima. At ito ay patungkol sa pangitain na merong obispo na nakaputi at dito ay at puno ng pagkasira ang mundo at sila'y nakatanaw sa isang krus na sira-sira at dito ay hindi sila nakapunta sapagkat ang nakaputing obispo ay binaril o pinatay. At kung titignan natin, mga minamahal kong kapatid, isa itong sa pangitain na mangyayari kapag sabi ng Mahal na Birhen, hindi tayo nagbago at hindi natin tinilikdan yung ating mga ginagawang pagkakasala. Kasama nito yung pandaigdigang gyera na pwedeng mangyari kapag hindi natin o hindi tayo sumunod, hindi tayo nagbago at sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero more than, alam natin na tinutukoy dito si Pope John Paul II, yung failed assassination attempt sa kanya. Pero more than this, yung sekreto, yung mga bansang involved, yung ipinagdarasal nating mga komunistang bansa, kung titignan natin, ang dali-daling sisihin, dahil hindi sila mga Kristiyano o hindi nila isinasabuhay ang pagiging Kristiyano, parang napakadaling sabihin sila yung may kasalanan kung bakit ba nangyayari yung mga bagay na ito. Ang daling i-pinpoint na kasi hindi sila nagbabago o hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya nagpapatuloy na matupad yung masamang mga pangitain na yan. Pero kung titignan natin sa ating sarili, meron ding mga bagay na eternally sumisira sa atin. Ano yon? Kasalanan. Masyado tayong nag-aalala, nung panahon na inihayag ang mga bagay nito, 1961, yung pangitain around that time, maraming mga Kristiyano yung aligaga dahil gusto nilang malaman ano ba yung sikreto na inihahayag ng Mahal na Birhen. Kaya merong mga apocalyptic movements, ang daming mga natakot na Kristiyano dahil akala nila nung taong iyon ihahayag ang lahat. Pero kung titignan natin, higit dito, mas nakakatakot ang kasalanan na sumisira sa atin, sumisira sa ating pamilya, sumisira sa ating komunidad.
ito yung mga bagay na ito, no, yung patungkol sa mga sekreto ng Fatima, ito'y hayagang inihayag at very obvious ano yung kalaban. Pero sa atin, ano bang nangyayari sa ating kalooban? Kasi kung tayo natatakot, halimbawa sa pandaigdigang gyera, mas nakakatakot, no? Yung gyera sa ating kalooban na hindi natin napaglalabanan. Yung mga kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa, na unti-unti, no, at the surface, no, pag tinignan tayo, parang wala lang, no? Walang problema, walang kahit anong pinagdaraanan, no, pero ang dami na palang nangyayari sa loob. Malayo na pala ang kalooban sa Diyos. O kaya naman, no, puno na ng kasalanan. No? Hindi na nabibiyayaan, no? Hindi na tumatanggap ng grasya ng Diyos. Bakit? No? Pinipili ng mabuhay sa kasalanan. Tingin ko po, higit sa pagkatakot doon sa mga pwedeng mangyari sa katapusan ng daigdig, mas matakot tayo doon sa kaya nating gawin. Sapagkat mga minamahal kong kapatid, yung ating mga ginagawa, yan yung magdidikta kung makakasama natin ang ating Panginoon. Kung siya ba'y makakapiling natin o tayo mabubuhay na malayo sa Kanya. At minamahal kong kapatid, kung titignan niyo po, yung mga alagad, yung mga santong nauna sa atin, ano yung mas kinakatakutan nila? Hindi yung katapusan ng mundo. Excited nga sila doon, di ba? Na bakit? Siyempre, kung ikaw ay sumusunod talaga sa kalooban ng Diyos, ano yung ultimate goal? Siyempre, makita ang Diyos, di ba? O, kailan ba mangyayari yon? Sa katapusan ng mundo. Di ba? Ano yung ultimate goal? Makita ang Diyos. So, yung mga santo, yung mga malapit sa Diyos, hindi takot na matapos ang mundong ito. Bakit? Sapagkat ibig sabihin niyan, makakapiling na niya ang Diyos. O sino bang natatakot na matapos ang lahat ng ito? Siyempre, yung walang mabuting relasyon sa Diyos. Yung hindi handa. Yung hanggang ngayon, no, walang lakas ng loob na talikuran ng kasalanan. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, ito po yung paanyaya sa atin. No? Tingnan niyo po si Pablo sa unang pagbasa. Buong tapang na napaghayag ng mabuting balita. No? Pinasok yung mga sinagoga, nakipagtalastasan doon upang mahikayat ang maraming Kristiyano, wala siyang takot, maging siya'y mamatay. Lahat ng mga alagad, ganyan. Bakit? Malinaw sa kanila. Hindi ito ang aking tahanan. Hindi ito ang permanente kong tahanan. No? Ang aking kahinatnan ay yung buhay na kasama ang Diyos. Kaya hindi ko kailangan matakot sapagkat, no, mamatay man ako sa buhay na ito, maghirap man ako man ay alipustahin dahil sa aking ipinapahayag, malinaw sa akin, no, na ito ay panandalian at ang ultimate goal sa aking buhay ay makapiling ang Diyos. Kaya po mga minamahal kong kapatid, ito po yung panawagan sa atin. Pero kung nandun pa po tayo sa sitwasyon kung saan, no, hindi tayo makaalis sa kasalanan, nandun tayo sa sitwasyon na hindi natin mapaglabanan ito, don't be discouraged. Ask for the grace. Hingin natin yung biyaya sa Diyos na, Lord, tulungan niyo po akong mapaglabanan ito. Sapagkat, no, hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. At kung ano yung kinakailangan nating mga biyaya upang mapaglabanan ito, ipinagkakaloob naman niya sa atin, no? Dahil hindi naman din, no, tayo hinuhusga ng ating Panginoon. Ang mahalaga nga, no, tayo ay nagsusumikap na magpakabuti kahit paunti-unti ginagawa natin yung kanyang kalooban. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang sa ating banal na misa, hilingin po natin ang pagdarasal ng mahal na Birhen at nawa sa ating paglapit sa Kanya, tayo'y makalapit sa ating Panginoong Hesus upang sundin ang Kanyang kalooban. Amen.